Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Napakasarap pong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Sige po, batiin nyo nga po ang inyo po mga kapatid. Sabihin nyo, napakasaya ko ngayon dahil kasama kita. Amen. Sige po, tumayo po kayo. Batiin nyo ang inyong mga kapatid. Sabihin nyo, napakasaya ko ngayon dahil kasama ko kayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Amen. Amen. Sige po. Tumayo po kayo. Hallelujah. Humanap kayo mga kapatiran. Lapitan nyo kung makailang kayo, makadalawang po kayo. Much better. Mga kalalakihan, lapitan nyo mga kapatiran. Hallelujah. Napakasarap na kung saan tayo po'y magbabatian. Sapagat lagi po nating aalalahanin, ito po'y isang kagalakan, ito po'y isang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sapagat tayo po'y magkakasama ngayon. Glory to God, hallelujah. Sapagat totoo, wala po nakakaalam sa ating pong buhay. Pero napakasarap kung nagawa mo na yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O ngayon pa lang po, pinapaalala ko na po, wala pong uuwi. Christmas party po ng mga kababaihan. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Napakasarap po kung tayo po'y lagi po tayong masaya. Lagi po tayo na kung saan nagkakagalakan sa presensya ng ating pong Panginoon. Sapagkat yung babati mo po ang yung kapatid na dumadaan sa problema, ito po'y nagiging isang kagalakan. Kaya napakasarap sa ating pong pagtitipon. Glory to God, nararanasan natin yung walang hanggang kabutihan ng ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po ba? Glory to God. Sige, kulpitin mo kayo kapatid. Sabihin mo, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Baka nalulungkot yung mga yan. Glory. Baka may pinagdadaanan. Sabihin mo, ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po at totoo po ng ating pong Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ang ating pong Diyos ay dakilang manggagamot. Salamat po sa ating pong kapatid na kay Brother Lance sapagkat siya po'y naririto at pinagaling na po siya ng ating Panginoon. Amen. Praise God. At naniniwala po ako, lahat po ng ating pong pinagdadaanan, lagi pong may ginagawa ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. So tayo po ay ikalawang linggo na ng Disyembre. Praise the Lord. At atin pong i-enjoy. Glory to God ang ating pong buhay. Atin pong nasain na bago po umalis ang 2024, tayo po'y punong-puno ng kagalakan. Para sa isang taon, lalo po tayong magagalak. Praise God. Hallelujah. So ano po yung pong topic po natin? Noong last, Glory to God. Noong last Sunday, glory to God. The power of praise and worship. Glory to God. Sino na po dito nadagdagan ng pagpupuri sa ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Di ba napakasarap yung ating pong narinig? Ito po ay ating pong maisagawa. Dahil totoo po kapag nakita po ng ating pong Panginoon sa kabila ng ating pong mga pinagdadaanan, patuloy pa rin tayong nakapagpupuri, sumasamba sa ating Diyos na buhay. Di ba napakasarap pag po tayo nakakasamba sa ating pong Panginoon? Glory to God. So yung pong ating pong pinag-aralan noong pong first week of first Sunday. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Na kung saan napakasarap na kapag tayo pinagpupuri, dumadaloy ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon.
Kaya ito po ang magiging daan para po yung pong ating pong mga prayer request. Ito po ang magiging daan kung tayo may dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa karamdaman, dumadaan tayo sa kaguluhan. Pero kapag tayo pinakapagpupuri sa ating pong Panginoon, ang lahat ng yan ay nahahawi ng ating pong Panginoon. So, yung pong ating pong pinag-aralan po ng kabila pong linggo na kung saan ito po ay ating pong natakpuan sa aklat po ng 2 Chronicle 20, 15 to 23. Balik-aral lang po ito na kung saan ay makita po natin dito yung bayan ng Huda at Israel sa pamumuno ni Haring Jehoshaphat nangyari yung katagumpayan. Amen. Ano po kanilang pong ginawa? Unang-una ang kanilang pong ginawa, sila po'y nagpakumbaba na nalangin. At noon sila po'y nananalangin dahil sila po'y nag-ayuno, glory to God, ang buong bayan ay tinawagan, nanawagan sa Jehoshaphat na tayong lahat ay magsama-sama. Pero una po, ang ginawa po ni Jehoshaphat, siya po ay nanalangin sa ating pong Panginoon. At ang siya po'y nananalangin, meron pong isang propeta na ginamit ang ating pong Panginoon na ipinahayag sa kanila, manatili lamang kayo. Ang laban ay hindi sa inyo. Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Amen. At noon sila po'y magpuri sa ating pong Panginoon, gumawa ng himala ang ating pong Panginoon. Ang kanilang mga dapat na kung sa'y papatay sa kanila, sila mismo ang nagpatayan. Bakit? Sa pamamagitan ng kanilang pagpupuri, sa pamamagitan ng kanilang pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang sinabi, ang labang ito'y akin. Wala kayong gagawin, kundi kayo manatili lamang. Magpuri, sumamba, umawit sa ating Panginoon at ating ideklara ang ating Panginoon ng Diyos na buhay. Sa yung ating mighty God, glory to God, sa yung ating Diyos na makapangyarihan at naranasan po nila ang katagumpayan. Yung mismong kanilang mga kaaway, sila ang nagpatayan, ni isa, wala nga tira sa kanilang buhay. Amen? Pero wag niyo ipapanalangan na inyong mga kaaway na sila mamatay lahat. Amen. Praise God. Baka tayo po'y magpuri, sumamba sa ating pong Diyos na buhay. At makikita po natin, yung hindi natin kaya, Diyos ang may kaya. Yung hindi natin magagawa, ang Diyos ang makagagawa. Amen. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya glory to God at lagi po nating aalalahanin na tayo po ay lagi po tayong magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So tayo po ay, kung saan, sabi ko nga po ay parang, dapat po, yun po ang naging awitin pala nung kabilang linggo. Praise God. Pero napakabuti po ng ating pong Panginoon dahil talagang kumbaga talagang maiaabot mo sa ating Panginoon yung ating damdamin. Glory to God. So ngayon po, ang ating po ng pag-aaralan, glory to God, ang napakahalagang katotohanan tungkol sa darating na Messiah. Amen? So, praise God. So, ito po ay ano po lamang, para introduction po ito. Dahil doon po sa aklat po ng Isaiah, nagkaroon po ng propesiya na kung saan ay darating ang Messiah. At ito po ipinakikita na talagang dahil ang Panginoon natin ay punong-puno ng pagmamahal sa kanya pong bayan, nakikita niya yung mga kaguluhang nagaganap, maraming mga problema na kung saan pinagdaanan ng kanyang bayan, maraming namatay sa ilang, maraming na kung saan nakararanas ng pamilya nagkakagulo. Pero dahil naandoroon yung kung saan yung kawalaan ng presensya ng ating pong Panginoon. Maraming matitigas ang ulo, maraming sumusuway, maraming sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, ang ating pong Panginoon ay nangusap sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Na kung saan lagi po nating aalalahanin, ang Old Testament, ito po ay shadow ng New Testament. Yung pong ipinahayag ng ating pong Panginoon sa Old Testament, ipinaunawa po ito, isinakatuparan sa New Testament. Kaya habang pag-aaralan po natin dito, yung kung saan yung pong mga naging kaganapan, makikita nyo na talaga palang totoo ang ating Panginoon. Sa yung Diyos noon, sa yung Diyos ngayon, at sa yung Diyos sa darating. Kaya makikita po natin dito, yung pong ipinaunawa ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Isaiah 9, 1-7, ito po ay isinakatuparan ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Mateo. So puntahan po natin yung pong ating pong
ating po pag-aaralan dahil sabi nga po rito, the important truth about the coming Messiah. Yung puro napakahalaga na katotohanan na kung saan yung darating na Messiah. So ibig sabihin, pinangako dito na may darating na tagapagligtas. May darating na Savior, sapagkat alam po natin na kung ano po ba ang ibig sabihin ng Messiah. So atin pong tingnan kung ano po yung ibig sabihin po ng Messiah. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Mahalagang katotohanan, glory to God, tungkol sa darating na Messiah. Atin pong tingnan, ano po ba yung Messiah? Glory to God. Meaning of Messiah, anointed one. Kapag sinabing anointed one, alam po natin na siya po yung itinalaga, siya po yung kung saan ay makapangyarihan, siya po yung makagagawa ng mga imposibleng bagay dahil siya po ay anointed. Kumbaga siya po yung pinili, siya po yung itinalaga para po sa kaligtasan ng bansa. Bansa nila una. At ito po'y dumaloy sa atin pong lahat. So makikita po natin, ito po'y pinakikita. Ang sabi po rito, anointed one. Ang pangalawa, Messiah is someone who leads and serve a group of people. So, ibig sabihin, pinakikita, yung puro Messiah, siya po yung kung saan yung pong mangunguna. Glory to God. Siya po yung pong magse-serve sa mga tao. Glory, a group of people. Ibig sabihin, may mga tao na kung saan ay pinili na siya po yung pong mangunguna. Siya po yung magdadala. At alam po natin kapag sinabi mangunguna, magdadala, ibig sabihin, ito pong Mesayang ito yung magdadala sa atin sa kung saan, sa pinangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sabi nga po, may mga piniling mga tao na kung saan ito po yung kung saan na kanyang dadalhin o ito po yung kanya pong ililid. Ito yung kanyang pangungunahan. Glory to God. At sabi, Messiah is the name used to refer to a promised Savior or deliverer, anointed by God. Amen. So, ibig sabihin, ito pong Messiah ito na tinutukoy, ito po rin yung pangalan na gagamitin o yung ipinangako, glory, as Savior or deliverer, anointed by God. So, makikita po natin ito kung gaano kahalaga yung ipinangako ng ating pong Panginoon. Yung ipinangako sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Next po, glory to God, hallelujah. Ano po ba raw yung katumbas ng Messiah? Ang sabi ito yung synonyms, Christ, Deliverer, Rescuer, Savior. Amen? So ito po raw po yung sinasabi na siya po yung Kristo, siya po yung kung saan, yun po ba siyang magiging tagapagligtas, siya magpapalaya, siya yung kung saan, siya po yung kung saan atin pong magdadala. Kapag sinabing deliverer, siya po yung magdadala po sa atin. Kung tayo po ay naandun po sa pagkakapahamak, i-deliver po tayo sa isang buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya doon sa salvation, ito po rin sinasabi po. Dahil ang salvation, kumbaga ito po yung kaligtasan na ipinangako po sa atin po ng ating pong Panginoon. Kaya siya yung Kristo na kung sa'y magdadala po sa atin, magbuhat po sa pagkakaalipin hanggang sa kalayaan. At siya po rin magliligtas sa atin. Na kaya atin pong mauunawaan po ngayon na talaga palang totoo. Ito pong Mesayang ito na walang iba kundi si Christ, ito yung nagdala sa atin sa isang tamang buhay, sa isang tamang pananampalataya, at siya po yung pong tagapagligtas. Glory to God. Sabi nga, a person who rescues you from harm or danger. Ito po rin yung pong tao na pinili. Ito po yung tao na kung saan ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Glory to God na siya po yung magliligtas sa atin, magbuhat doon sa kapahamakan at magbuhat doon sa kung saan yung pong ating daranasin na mga pagkakabaksak ng ating pong buhay. Praise God. Salamat sa ating pong Panginoon sapagkat naunawaan po natin yung ipinangako, glory to God, na Messiah. Ito po yung kanya pong ginagampanan at gagampanan pa lamang doon sa panahon po ni Propeta. So ating pong tingnan kung paano po ito na isakatuparan. Glory to God. Hallelujah. At ating pong titingnan, dito po sa aklat po ng Isaiah 9, 1-7, atin po itong basahin, glory to God. Sabi po rito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyaan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neftali.
Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito. Dadaanan papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Glory to God. Hallelujah. Nakakita ng isang maningning na liwanag. Ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain ng balot ng dilim. Praise God. Hallelujah. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahong anihan at parang mga taong naghahati-hati na nasamsam na kayamanan. Praise God. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan. Ang mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Amen. Ang pangyapak na magdirigma at ang lahat ng kasuotan tigmak sa dugo ay susunugin. Praise God. Hallelujah. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Glory to God. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan ang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Hallelujah, Lord God. Napakabuti niyo po, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, O God, salamat. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Lord God, dalangin ko nga po, O Diyos, samahan niyo po kami sa pagkisiyasat ng niyo pong salita. Samahan niyo po kami, banal na Espiritu. Ikaw po magpaunawa, ikaw po magpahayag, at ako po lamang ay gamit mo na daluyan ng niyo pong salita. Kahit ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang makita. Ikaw po ang aking itinataas, kaya ako po naman ang inyong pong ibaba. Salamat po, Holy Spirit. Sa iyo po namin, Panginoon, itinitiwala ang sandaling ito. Sapagkat ikaw ang aming tagapagturo, ikaw po ang aming pong tagapaghayag ng katotohanan. Sa iyo pong papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So atin na po kung saan ay nabasa po ang Isaiah 9:1-7. So kapag sinabi po na kung saan ay Isaiah, ito po ay tumatalakay po na ito po ay isa pong propeta. Glory to God. Sa Isaiah, ito po ay one of the prophet. At ang book ng Isaiah, ito po isa po sa book na kung saan na nasa Biblia, na ito po isa po sa kung saan natawag po na major prophet. Glory to God. Hallelujah. Kapag sinabi pong major prophet, ito po ay kung saan yung pong napakarami mga propesiya na ibinigay sa kanila ang Panginoon. Kapag sinabi major prophet, kasama po dyan si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, Lamentation, at si Daniel. So, ibig sabihin, ito po mga taong ito po yung ginamit po ng ating pong Panginoon para ipahayag yung gustong iparating ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung ating pong pag-aaral. Makikita po natin yung napakahalagang katotohanan. Kapag sinabing katotohanan, alam po natin, ito po ang nanggaling po na mensahe buhat sa ating pong Panginoon. Yung po sinabi niya sa aklat po ng John, if you know the truth shall set you free. Kaya ngayon po, ating pong pag-aralan ng katotohanan, glory to God, na ating pong iisa-isahin. Ang sabi po rito, yung Mesayang ito, siya'y maglilingkod sa Galilea. Amen? At sinabi po sa verse 1, ng Isaiah 9, ating puntin yan, yung pong Isaiah 9:1, na ipinatutunayan na talagang siya po'y maglilingkod sa Galilea. Number 1 po, verse 1 ng Isaiah 9. Praise the Lord, hallelujah. Na dito po natin makikita po, na totoo na kung saan yung bayan, na kung saan ay dumaan sa sobrang madilim na buhay, ay nagkaroon ng kaliwanagan. Glory to God, hallelujah. So, ating pong titingnan po, glory to God, kung ano po sinabi po ni Propeta Isaiah sa verse 1 na ating pong binasa kanina. At dito po mapapatunayan na ang katotohanan na siya po'y maglilingkod sa Galilea. Ngunit napawi ang dilim sa bayang matagal nang namimigati.
noong mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyaan ang lupang Zebulon at ang lupain ng Neftali. So kung atin pong titingnan, na dito po sa lugar na ito, dito po natin makikita na dito po kauna-unahang nagministeryo ang ating pong Panginoon. Kaya ang sabi rito, yung po raw dati na kung sa'y namumuhay sa kadiliman, nung malaman ito at dumating sa kanila ang mensahe, ito pong lugar na ito, nakaranas po sila na kung saan ay pag-asa. Glory to God. No, kung saan sila namimighati, pero sabi, noong mga nakaraang araw, iniligay niya sa kahihiyan ng lupain ng Zebulon at ng lupain Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupang ito, daan ang papunta sa lawa, sa ibay ng Jordan, sa Galilea ng Hentil. So makikita po natin dito, na dito po'y pinatunayan sa New Testament. Ito po yung Old Testament na ipinaunawa kay Propeta Isaiah na ngayon po ito po rin ay naandoroon po sa aklat po ng Matthew. Atin po tingnan ang Matthew 4 na masasabi, totoo po pala na talagang totoo ang Old Testament ay shadow ng New Testament. So ano po ang sabi po rito? Glory to God. Ang sabi po rito sa Matthew 4:13, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayang Capernaum na nasa baybaying ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulon at Neftali. So ibig sabihin, ipinahayag kay Propeta Isaiah pagdating sa New Testament, ito po rin ang sinabi. So ibig sabihin, ipinakita rito na kung saan naggagamitin siya at maglilingkod siya sa Galilea. So ating puntinya na talagang totoo ang pinatunayan na dito sa lugar na ito, kauna-unahan tumutong ang ating Panginoon para mangaral ng magandang balita. Amen. Ating puntin yan sa verse 14. Praise God. Sa gayon, natupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah. So, ibig sabihin, natupad. So, ito po'y ating pong pangahawakan. Kapag ito po'y ating pong narinig buhat sa ating Panginoon, ating nabasa sa Old Testament, magkakaroon po yan ng confirmation. So, nagkaroon po ng confirmation sa aklat po ng Mateo na totoo ang sinabi ng propeta, nangyari na. Amen. Glory to God. So atin tingnan, sa verse 2, ito po yung katotohanan na siya'y maglilingkod sa Galilea. Pangalawa, dadalahin niya ang liwanag at kaligtasan at pag-asa. Isaiah 9:2. Glory to God. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Praise God. Ating puntin yan, ang Matthew 4:15-16. Lupain ng Zebulon at lupain ng Neftali, dinaanan papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. So ibig sabihin na makikita po natin dito, pumunta ngayon ang ating pong Panginoong Jesus na kung saan ang lugar na ito, na kung saan ay lugar ng mga hintil na walang pagkakakilala sa Diyos, na sila po ay nabubuhay sa kadiliman. Nabubuhay sila sa kung saan buhay na walang pag-asa. Ano po ang sabi sa verse 16? Praise God. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Amen? So ibig sabihin, ipinakikita na po rito na nangyayari na itong mga taong ito na kung sa'y punong-puno ng problema, maaari sa lugar na yun, ito pong senaryong ito po yung natapos ang ating pong Panginoon na siya po'y nag-ayuno. Ito po yung kanyang kauna-unahang ministeryo. Sa lugar na ito, kauna-unahan siyang nagpunta. At doon ay nakita niya na kinakailangan pala ang lahat ng tao ay makarinig ng magandang balita. Glory to God. So, ibig sabihin itong mga taong ito, nung dumadaan pa lamang si Jesus sa lugar na ito, nakaramdam na sila na kung saan ay kakaiba. Maaaring sila ay meron na iisip o manararamdaman. Yung mga naandoro sa iba't ibang uri ng problema, nakita pa lamang nila ang ating Panginoong Jesus. Sila po ay nakaramdam na kung saan ang liwanag. At ang kaligtasan ay ipinadala na sa lupaing ito na kung saan, na dati na kung saan sila po ay naandun sa lilim na kamatayan. Pero nung makita nila si Jesus, sumikat ang liwanag. So ibig sabihin, makikita po natin
na yung Mesayang yan ang magbibigay ng liwanag sa lahat ng tao na nakararanas ng iba't ibang uri po ng problema. Nagkaroon sila ngayon ng pag-asa. Naranasan po nila yung kaligtasan. Glory to God. Ano po sabi niya po, glory to God. Hallelujah. Sa aklat po, glory to God, ng Isaiah 42 verse 6. Glory to God. Akong si Yahweh ang tumawag sa inyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo, dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng mga bansa. Praise God. Napakasarap na pangako. Na sa lahat ng bansa, ang Panginoon ay kikilos at gagawa. Nangyayari po ba ito? Buong mundo na ihahayag na ang katotohanan. Buong mundo, itinatanghal na ang ating Panginoong Yesus na totoo siya yung Savior, siya yung Deliverer, siya yung Rescuer, siya yung kung saan siya po yung Anointed One. Sa buong mundo, hindi po lamang sa Santa Rosa, hindi po lamang sa Binyang, sa buong mundo ipinahahayag na kung saan hanggang sa kasuluk-sulukan na si Jesus, siya ang Messiah. Praise God. Ano po sabi po sa aklat po ng Isaiah 49 verse 6? Glory to God. Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapasagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Amen. Praise God. Kaya talagang wala pong iisang tabi ang ating pong Panginoon. Ano mang lahi ka, ikaw may negro, ikaw may puti, ikaw may dilaw, ano man ang kulay mo, ikaw may brown, ikaw ay kasama sa ililigtas ng ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga pong maunawaan po natin yung pong tungkulin na isasagawa ng Messiah. Glory to God, hallelujah. At alam po natin na ang Messiah walang iba kundi si Kristo. Number 3, amen. Palalawakin niya ang bayan ng Diyos. Glory to God, hallelujah. At intindihan po, sa Gawa 15:13 to 18, glory to God. Pagkatapos sa Santiago naman, ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Glory to God. Katatapos pa lamang, isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hentil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Praise God. Ito ay sumang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Ayan, ipinahayag ng propeta si Isaiah po, yung kung saan nagpahayag nito. Glory to God. Pagkatapos nito, ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumaksak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho. Glory to God, hallelujah. Upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao, ng lahat ng mga hentil na tinawag ko upang maging akin. Praise God, hallelujah. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noon. Hallelujah, Lord God. So, dito po ipinakikita. Dahil nung una, nakikilala lamang ang Diyos ng mga Hudyo. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoon, pumili siya ng mga lingkod niya para ang magandang balita ay ipadala sa hintil. Ang mga hintil, sila yung walang mga pagkakakilala sa Diyos. Ang mga hintil, sila yung kalaban ng ating pong Panginoon. Pero ang ginawa ng ating pong Panginoon, nagpadala ng mga lingkod upang doon sa lupain ng hintil, dalahin ang magandang balita. At sila ngayon ang kung saan nanaligtas at kung saan lumaganap ang magandang balita. Dito nagdala ng mga mensahe ng kaligtasan, sina Pedro, sina Santiago, si Juan, si Apostol Pablo. Lumaganap ang salita saan? Sa mga hintil. Kaya napakaraming mga simbahan na kung saan pinagpagdalahan ni Apostol Pablo at yon ang mga simbahan na nakakilala sa ating Panginoon. Sa aklat ng Roma, sa aklat ng Galacia, sa aklat ng Corinto, sa aklat ng Pilipos, Efeso, Hebreo, glory to God. Sa aklat po na kung saan ng mga tiga-Thessalonica, Colosas, na dito ipinadala ang magandang balita ng kaligtasan. So nangyari po, na saan man sulok
ipadadala ang kaligtasan sa pamamagitan ng magandang balita na ang ating Panginoong Hesus, siya yung namatay at muling nabuhay upang maligtas, patawarin ang kasalanan ng lahat ng tao. Amen. Kaya napakaganda po nating alalahanin na ito yung layunin. Bakit may Jesus na isinilang? Bakit may Jesus na ipinadala dito sa sanlibutan? Amen. Glory to God. Hallelujah. Ano po ang sabi dito? Pang-apat, dadalahin niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang bayan mula sa pamatok, glory to God, ng pang-aapi at pagdurog ng kanyang mga kaaway. Praise God. So, sa pamamagitan ng Mesaya, ng ating pong Kristo, dito po ipinaunawa na dinadala ng Panginoon kung saan yung kanilang mga kaligtasan. Isaiah 9:4-5. Praise God. Sapagkat binalot mo ang pamatok ng kahirapan. Ang mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Praise the Lord. Hallelujah. Ang panyampak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuot ng tigmak sa dugo ay susunugin. So, ibig sabihin, ipinakita rito na talagang totoo, ang Panginoon ay gumawa ng mga kaparaanan upang ang lahat ng mga nang-aapi, ang Panginoon ang gagawa upang ito ay supilin. Amen. Ano po sabi niya sa aklat po ng Matthew 11:28-30? Na kung tayo po ay maniniwala sa ating pong Panginoon, kung yung pong panawagan ng ating pong Panginoon ay ating pong susundin, ikaw ay makakaalis sa kaguluhan ng iyong pong buhay. Amen. Ano po sabi po rito? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Praise God. Hallelujah. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may bababang loob, makakatakbo kayo sa akin ng kapahingahan. Glory to God, sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya upang tayo po'y makaranas ng kapahingahan, upang ang mga pamatok na ibinibigay sa atin ng ating pong kalaban, kung tayo po'y lalapit sa ating Panginoon, kung tayo po'y dudulog sa ating pong Panginoon, kung tayo po'y mananalangin, kung tayo po'y magpapakumbaba sa ating pong Panginoon, mararanasan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, tayong lahat ng mga naaapi, tayo po'y makalalaya, sapagkat ang ating pong Panginoon ang nangako, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan. Pero ang unang sabi ng Panginoon, mag-aral muna kayo sa akin. Amen. Kaya totoo lahat po ng ating pong nararanasan. Ang ating pong Diyos ay lagi po siyang mayroong malaking plano sa ating buhay. Ang ating pong Diyos ay patuloy na gumagawa upang maranasan niya sa ating buhay na sa yung ating Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, siya yung Diyos na nagsusupply ng ating pangangailangan, siya yung Diyos na ating dakilang manggagamot, siya yung Diyos na kung saan nagbibigay ng mga kaparaanan. He is the way, the life, and the truth. Siya yung daan. Amen. Siya yung katotohanan, siya yung buhay. Kaya atin po laging mamalasit, ating aalalahanin kung gaanong kahalaga ang Mesaya na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Number 5. Hallelujah, Lord God. Ang Mesaya ay magmumula sa Israel at tatawagin kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Amayan at Prinsipe ng kapayapaan. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito, dahil napakaganda yung pangako ng ating pong Panginoon. At pinatunayan na kung ito'y sinabi sa aklat po ng Isaiah, ating puntin niya na Isaiah 9:6, na totoo na kung saan na dito pinatutunayan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Isaiah 9:6, glory to God, na makikita po natin dito, yung pong sinabi ng ating pong Panginoon na siya yung kung saan natatawagin, na kung saan siya yung pong makapangyarihan Diyos, siya po yung tagapayo, siya po yung ating pong Prince of Peace. Glory to God. Hallelujah. Na makikita po natin dito na totoo
na ang ating pong Panginoon, siya yung ibinigay sa atin para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Siya yung ating everlasting Father. Glory to God. Mula simula hanggang katapusan, siya yung ating Ama. Na kung tayo man ay lumayo sa ating pong Panginoon, still ang ating Panginoon, siya pa rin ang ating pong Ama. Na makikita po natin dito, glory to God, yung sinabi sa aklat po ng John 3:16. Glory to God, sapagkat siya yung ibinigay ng ating pong Panginoon, glory to God, na siya pong tatawagin na kung saan, na sa kanya pong balikat, glory to God, kapag sinabi sa kanya pong balikat, ibig sabihin sa kanya po, tayo ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Yung kanyang pamamahala ay ibinigay sa Mesayang ito. Glory to God. Kaya po, ang tawag po sa kanya, glory to God, na kung saan ay makikita na siya po yung tinawag, na siya po yung Prince of Peace, siya po yung good counselor, siya po yung ating everlasting Father. Walang hanggang Ama. At dito ipinatunayan na talagang totoo para mapatunayan natin na sa iyong prinsipe ng kapayapaan, walang hanggang Ama, sa iyong kung saan yung ating pong good counselor, glory to God, ipinakita sa John 3:16 na ibinigay sa atin. Glory to God. Ano ang sabi niya? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya itong Mesayang ito na ibinigay sa atin, ito yung dapat nating paniwalaan, ito yung dapat nating sandigan, ito yung dapat nating lapitan, anuman ang ating pinagdadaanan. He is the Messiah, He is the Savior, He is the Deliverer, He is the Rescuer. Amen. Kaya makikita po natin dito, na kung tayo po, ramdam natin, na sa iyong ating pong Father God, everlasting Father, mawawalan ka ba ng pag-asa? Amen. Siya yung Prince of Peace. Glory to God. Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Bakit ka magugulimihanan? Lahat po na kung saan ang mga kaguluhan natin pong pinagdadaanan, iisa po lamang ang susi, lumapit tayo sa Prince of Peace. Amen. Lumapit tayo sa ating everlasting Father. Lumapit tayo sa ating good counselor. Glory to God. Kanino ka lalapit? Kay kumare? Kay kumpare? Doon sa iyong kapitbahay na mayaman? Sa kanya ka lumapit. Sa ating Panginoon ang lapit. Glory to God. Hallelujah. At makikita mo, lahat itutusto sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. So makita po natin dito, doon sa aklat po ng Matthew 28 verse 18. Talagang kauna-unahan na kung saan, ito po yung kanya pong sinabi. Amen? All power and authority. Amen? Kaya kung tayo po isasampalataya sa Messiah na walang iba kundi si Kristo, glory to God, makikita po natin dito yung kung saan na ibinigay sa atin. Glory to God. So ang sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sino po yung silang tumutukoy? Yung lahat ng sasampalataya sa ating pong Panginoon. Yung lahat ng naniniwala na siya po yung Kristo na isinugo sa ibabaw po ng lupa, ibinigay sa kanilang lahat ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Bakit ka panlulupay pa yan? Bakit minsan dumating saan tayo nararatel pagdating sa problema? Kaya sabi nga po, yung pong nakaraan po na linggo, talagang abot-abot po yung pong mga problemang dumating sa aking buhay. Taong nakapaligid, yung mga kakilala mo, yung mga kasama mo sa negosyo, glory to God, na talagang minsan nakaka-stress. Pero talagang totoo, sabi ko nga, sa loob ng ilang araw, lahat ng dumating sa akin na nagpabigat sa akin dibdib, kada po ako'y luluhot sa ating pong Panginoon, laging answered prayer. Amen! Lagi po tumutugon ang ating pong Panginoon. Minsan hindi ko alam kung yung akin pong ipinapanalangin ay kikilos. Kasi kada tawag sa akin ng isang parte, padalan ako ng 100,000, padalan ako ng 50,000. Hindi ko alam kung paano panalangin ang aking gagawin. Pero ang ginagawa ko, una sa lahat, dudulog ako sa Panginoon. Amen?
Isang salita ko lamang doon sa isang tao, sige po, magta-transfer ako. Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Kaya minsan hinahayaan ng ating pong Panginoon ang lahat ng uri ng pagsubok. Ang gustong-gusto ng ating pong Panginoon, tayo luluhod sa Kanya. Tayo po'y magpapakumbaba at ating pong hihilingin na ang Diyos ang kumilos at gumawa para ang lahat ng problema ay magkaroon ng solusyon. Amen. Talagang totoo po, dahil sa napakahalaga po, ito pong atin po na kung saan ay ang pinag-aaralan. So in conclusion po, glory to God. Isa pa pala po, John 14 verse 27. Glory to God. John 14, glory to God, verse 27. Praise God, hallelujah. So makikita po natin dito, John 14 po, verse 27. Siya po yung kung saan nagbigay sa atin ng kapayapaan. Ay, sorry po, Sister Aren. Hindi ko nga pala ito naibigay sa iyo. Sorry, forgiven. Hallelujah. Ang sabi ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay sa mundo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ang inyong kalooban, at huwag kayong matakot. Amen. So, ibig sabihin, dahil ang ating pong Panginoon, siya po yung prinsipe ng kapayapaan, sa Kanya po tayo hihingi ng kapayapaan. Sapagat antimano ang ating Panginoon, magbuot ang tayo po'y makakilala sa Kanya, ibinigay na sa atin ng kapayapaan. Ang gusto na ng ating Panginoon, i-practice mo kung paano kang magkakaroon ng kapayapaan. Amen. At mararanasan po natin na talagang totoo na sa Diyos magsisimula ang kapayapaan. Dahil totoo po sa sanlibutan. Isa sa sanlibutan, pansamantala lamang, yung kung sa'y mararanasan mo. Ngayon, nakatanggap ka na 100,000, hindi mo alam kung hanggang kailan to. Amen. Makakatanggap ka na magagandang gamit, hindi mo alam pagdating ng 1 taon, 2 taon, 5 taon, depreciated na yung gamit na ibinigay sa iyo. Pero ang ating Panginoon, yung ibinigay sa atin na kapayapaan, forever yan. Amen. Kapayapaan na buhat sa ating Diyos ang ating hahanapin. Pero bago po natin makamit ang tunay na kapayapaan sa ating pong Panginoon, tayo ay maging karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya minsan po tayo nagkakaroon po ng kaguluhan, ito po ay buhat sa ating pong mga maling desisyon. Pero iisa po lamang ang susi. Kung ikay nagkamali ng desisyon, luhod lamang sa ating Panginoon. Kung tayo nagkamali, lapit sa Diyos, hingin ng tawad. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay punong-puno ng pagkapatawad. Amen. So ating pong basahin ang kalat po ng Matthew 1, 18 to 25. Glory to God. So makikita po natin dito, in conclusion na po ito. Anong oras na po ba? Praise God, maaga at ako makakatapos. Hallelujah. Dahil Christmas party. Glory to God. Ayan. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Praise God. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mga pangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binanak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Praise God. Magsisilan siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Nabanggit na naman si propeta Isaiah. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito, kasama natin ang Diyos. Amen. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi na sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Kung ating pong titingnan, dito po natin ma-realize
na si Jesus siya yung best gift. Amen. Yung isinilang ni Jesus, siya po yung best gift sa atin pong lahat. Sapagkat kung atin pong titingnan, na ngayon kung saan ay dumarating na ang araw ng Pasko na kung saan isineselebrate ang 25. Marami po tayo ng mga kahilingan. Meron po tayo ngayong exchange gift. Glory to God. Maari bago mo nabili yung iyong gift, marami panlabanan. Maari sa atin po marami po tayong mga hinihiling. Maari po mga nanay na may anak sa ibang bansa, ano kaya ang gift sa akin ng aking anak? Meron naman dito na kung saan ay mga babae at lalaki, mga kabataan na may mga girlfriend at boyfriend. Ano kaya ang gift sa akin ng aking girlfriend o ng aking boyfriend? Ano kaya yung gift sa akin ng aking darling, ng aking asawa? Ano kaya yung gift sa akin? So minsan makikita po natin dito, tayo pong lahat nakapokus sa gift. Amen? Tayo pong lahat ay nakapokus sa ating pong mga pangarap sa buhay. Na minsan dumating po sa atin yung pong ating pong mga inaasahan, parang habang lumalapit ang December 25, para bang ikaw unti-unti na kung saan may kagalakan ka ng una, pero unti-unti para ikay nawawalan ng pag-asa. Maaari sa ating pong sambahayan, maaari dito ay kung saan meron po nakaalitan, meron samaan po ng loob, merong anak na kung saan ay suwail sa magulang, meron namang asawa na lumipat sa kabilang bahay, meron naman na kung saan merong anak na kung saan ay alam ng magulang na nag-aaral, pero hindi pala ito nagtutuition. Marami na tayo na kung saan hinahangat sa ating pong buhay. Pero alam nyo, ang aking pong nakikita rito, mawala man ang lahat ng ito. Mawala man sa tabi ang anak mo. Mawala man sa tabi ang asawa mo. Ang pinakamahalaga, meron kang kasama na walang iba kundi si Jesus na isinilang para sa ating pong lahat. Amen! Ito po yung napakagandang regalo po sa atin. Na kung atin po makikita, bago po dumating sa atin ang Jesus na ito, napakahabang panahon, magbuhat pa sa Genesis, ipinangako na yung kung saan yung kung saan kakagat, sasakmal sa bihni ng isang babae. Na ito'y walang iba kundi ang kalaban sapagkat ipanganganak yung kung saan magiging tagal pagligtas ng sanlibutan. Napakahabang panahon, nagkaali-alipin na ang lahi ni Abraham. Kung saan ay naranasan na, yung kung saan ay yung hirap na naranasan, pero dahil ito ang plano ng ating Panginoon, na isang araw, magpapadala ako ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Jesus na nagbuhat sa ating Ama, na ito yung magiging sandigan ng lahat ng tao. Ito yung magiging pag-asa, ito yung magiging kalakasan. Kaya nais po ng ating pong Panginoon na pahalaga natin sa ating buhay yung Kristo na atin tinanggap sa ating pong buhay. Kaya na masalimuot, bago po ipinanganak ang Jesus, maraming problemang pinagdaanan. Bakit po? Nung malaman ni Jose na buntes si Maria, maaring ito rin ay gulong-gulo. Dahil nung araw, ang tradisyon ng mga Hudyo, hindi pwedeng pakasalan ang hindi birhen. Glory to God. At maaari si Maria hindi niya malaman dahil kinausap niya at sinabi ng anghel na ikaw ang magdadala sa sinapupunan ng isang tagapagligtas. Hindi niya ito maunawaan. Hindi niya ito na kung saan ay hindi niya masabi sa iba dahil nakakaya dahil siya nakatakda ng ikasal kay Jose. Kaya kung atin pong makikita, dito pa lamang sa dalawang ito, problema ng matindi ang kalang naranasan. Pero dahil ang darating na pangako ng ating Panginoon, ito ay kung saan higit pa sa ating pong tiyatangkilik na ginto, pilak, kayamanan, at ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na ating tatalikuran ang material na bagay. Ang mahalaga, meron tayong Kristo sa ating puso na tinatawag na Emmanuel. Amen. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya kapag kasama natin ang Diyos, walang problemang hindi malulutas. Kung kasama natin ang Diyos, walang karamdamang hindi niya kayang pagalingin. Amen.
Kung kasama natin ang Diyos, hindi pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Kapag kasama natin Diyos, walang problema ang hindi malulutas. Yang asawa mo na iniwanan ka isang araw, ibabalik sa iyo ng Panginoon kung maniniwala ka sa ating Mesaya na walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya ito po yung best gift sa atin. Kaya ngayon sa ating pong buhay, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mithiin natin na maisakatuparan yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Na ang Diyos sobra-sobra ang pag-ibig sa atin. Hindi tayo karapat-dapat pero inibig tayo ng Panginoon. Hindi mo kaya kayang patawarin ang taong nagkasala sa iyo. Kung meron kang anak na kung saan ay pasaway, maari minsan may mga dumating panahon hindi ka makatulog sa gabi. I-release mo lamang sa kanya ang pag-ibig. Kung merong tao na kung saan nagbigay sa iyo ng sobrang bigat, niloko ka. Binidyang ka na kung saan napakaraming problema dahil ikaw ay na-scam. Ibigin mo pa rin siya. Amen? Dahil tayo maaari ang ating pong buhay. Ang tingin sa atin ng ibang tao noon, gagatitin tayo dahil isang mahirap lang. Maaari nung araw na tayo walang pagkakakilala sa Diyos, ikay napakataas dahil meron ka ng lahat ng bagay. Pero hindi natin namalayan yung palang ating kataasan, ito pa yung nagdala para tayo ibaksa. Pero salamat may Kristo, na kung saan buhat sa ibaba, unti-unti tayong itataas. At sa ating pagkataas, pupurihin natin siya. Sapagkat totoo, siya yung Diyos na nagpapalaya. Buhat sa ibaba tayo itinaas, sapagkat siya yung Diyos na makapangyarihan, na may kontrol ng lahat po ng bagay. Amen. Kaya lagi po natin pasalamatan, Jesus is the best gift sa ating pong lahat. Amen. Mawala man ang material na bagay, ang mahalaga may Kristo tayo. Sapagkat ito yung ipinangako ng ating pong Panginoon na kasama natin. Habang tayo'y nabubuhay, si Kristo ang kasama natin na ipinangako ng ating pong Panginoon na magliligtas ng sanlibutan, magpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, magbibigay ng pag-asa. Amen. Magkakaisa. Yung mga walang pagkakakilala sa ating pong Panginoon, magkakaroon ng pagkakakilala. Paano ito mangyayari? Praise God. Hallelujah. Ano po yung sinabi niya sa Isaiah 9 verse 7? Last verse po ng Isaiah. Glory to God. Hallelujah. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Praise God. Napakagandang pangarap. Amen. Napakasarap alalahanin. Napakasarap namnamin. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob Panginoon sa lahat ng lahi ni David. Tayo pong lahat ay nagsimula sa lahi ni David. Tayo pong lahat ay inihukpong ng ating pong Panginoon upang magkaroon ng relasyon sa ating Diyos na buhay. At ang mararanasan natin, walang hanggang kapayapaan. Paano po ito mangyayari? Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi niya sa aklat ng Matthew 28, 19 to 20? Praise God. Para maranasan po ito ng lahat ng tao. Ito po ang dapat pong mangyari. Kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko. Ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa lahat ng pangalan ng Ama. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Hindi mangyayari yung magiging prinsipe siya ng kapayapaan. Hindi mangyayari siya yung ating eternal Father. Hindi mangyayari siya pong ating good counselor. Hindi mangyayari siya po yung pong makapangyarihan Diyos kung hindi makikilala ng tao si Kristo. Mabubuhay lang sila sa kasalanan. Pero kung magagawa po natin na ihayag ang salita ng ating pong Panginoon, sila ang makararanas ng pangakong ito. Tayo pong lahat na naririto, tayo po'y inaatasan ng ating pong Panginoon dahil kung hindi po ito isasagawa, hindi po mararanasan taong punong-puno ng problema na maranasan po nila ang kalutasan. Kaya tayo po ang gamit ng ating pong Panginoon.
Kung nararamdaman po natin yung pag-ibig sa atin ng Diyos, atin pong ibigay sa atin pong kapwa ang kanyang pag-ibig. Ano po sabi niya sa aklat po ng Matthew 24? Upang maranasan po, 42 and 44, upang maranasan natin yung walang hanggang kapayapaan, yung ipinangako ng ating pong Panginoon, ito po ang ating pong mararanasan. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawaan ninyo ito, kung alam na may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi, darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Paalala po ito ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong Panginoon na ibinigay sa atin na kung saan na siya yung kukuha sa atin. Amen? Yung sinabi niya sa aklat po ng John 14 verse 3 na kung saan ang sabi niya, babalikan ko kayo. Amen. Kapag kayo na ipaghanda ko na ng tahanan doon sa kalangitan, babalikan ko kayo upang kung saan ako naroroon, ako'y inyong magiging kasakasama. So, ibig sabihin, mararanasan ng lahat ng tao ang walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kapangyarihan ng ating Panginoon kung tayo po'y sasampalataya sa Kanya at may pangangaral ng magandang balita at kung saan ang lahat ng tao ay magiging handa sa araw ng Kanya pong pagbabalik. Sapagkat kung tayo po'y darat na ng ating pong Panginoon at tayo po'y laging handa, mararanasan po natin yung ipinangako ng ating pong Panginoon. Walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kapamahalaan ang ating mararanasan. Bakit? Sapagkat sa rapture day, makakasama tayo ng ating Panginoon. At maging sa Kanya pong pagbababa, kasama po rin tayo. Kaya walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang kapamahalaan, walang hanggang kapayapaan ang mararanasan ng lahat ng tao na makakasama ng ating pong Panginoon sa araw ng Kanya pong pagbabalik. Amen po. Lagi po nating aalalahanin, the best gift is Jesus. Amen. Jesus is the reason for the season. Amen? Kaya si Kristo kung bakit may Pasko, si Kristo bakit may bigayan, si Kristo bakit tayo nagpapatawad, si Kristo ang dahilan bakit tayo ay may kapayapaan at punong-puno tayo ng kasiglahan sa ating pong buhay. Amen? Praise God! Hallelujah! Salamat po! Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay at dakila. Amen? Praise God! Hallelujah! Yes, O Lord God, sige po, Panginoon. Maraming pong salamat. Sige po, tumayo po kayo. Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo pong mga salit. Marami pong salamat sa mensahe na ipinakalobo po sa akin na minsan, may panahon kami po ay dumarating sa lungkutan. May panahon na dumarating kami sa may kaguluhan ang loob ng sambahayan. Minsan may mga relasyon na kung sa'y dumarating sa kaguluhan. Pero Lord, salamat. Sapagkat ikaw po yung Mesaya, Panginoon, na ipinangako. Ikaw po yung Mesaya, Panginoon, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Lord God, na magiging tagapagligtas. Magliligtas, Panginoon, sa kapahamakan. Magliligtas sa kaguluhan, dakilang Ama. Panginoon, maraming pong salamat. At sa darating na Kapaskuhan, Panginoon, hindi man namin makamit ang mga bagay na amin pong hinihiling. Pero pinaka-the best na meron kaming Kristo na tulad mo. Meron kaming Kristo, Panginoon, na aming great supplier. Meron kaming Jesus na isinilang, Panginoon, na amin pong magiging a Prince of Peace. Meron po kaming Kristo, Panginoon, Lord God, dakilang manggagamot. Meron kaming Kristo na magsusupply, Panginoon, ng lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa aming kalusugan, sa pinansyal, sa spiritual at material. Ikaw, Panginoon, ang aming pong great supplier. Kaya Lord, kung meron man dito, Panginoon, na yung pong mga anak na nalilito, naguguluhan, Panginoon, Lord, ikaw po ang kailangan nalapitan sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Ikaw po ang aming pong dakilang tagapayo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po ang aking pong mga kapatiran na sa panahon na sila po'y nalilito, Panginoon, sa iyo po lumapit, sa iyo po humingi, Panginoon, ng karunungan,
na kung paano isasagawa ang iyong pong kalooban. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ikaw po ang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang Jesus na punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong buhay para po sa amin. Para po lamang kami ay maligtas. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, sa iyo po mga anak na naririto. Kung meron po silang puso na hindi po nilang kaya mapatawad, Panginoon, ang mga taong gumawa po sa kanila ng hindi maganda, Lord, tulungan mo po sila na magawa po nilang makapagpatawad, Panginoon, upang maranasan po namin, Panginoon, ang kapayapaan na buhat sa iyo. Kaya Lord, marami pong salamat. Kahabagan niyo po ang bawat isa at maranasan po namin, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos na kung saan ay nagpalaya sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na kung saan ay pumili at tumawag sa lahat po, Panginoon, ng tao. Kaya Lord, salamat po sa oras na ito. At ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy na aming pong mithiin na ikaw, Jesus, ang maparangalan sa aming pong buhay. Lagi po namin itaas ang iyong kabutihan. Lagi po namin alalahanin, Panginoon, na sa bawat paggising po namin sa umaga, magawa po namin na magpasalamat sa iyo. Magpasalamat sa iyo, Ama, sapagkat ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Dakila ka po, wala ka pong katulad. Kaya Lord, sa iyo po namin maingat ay binabalik po ang mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord.